Ayon sa mga motor na to, ang pinakamatipid, pinakamalakas, pinakamaporma at iba pa. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Bago natin pag-usapan yan, napansin namin na karamihan sa inyo na mga nanonood na rin nga kayo ay hindi pa nakasubscribe or nakafollow sa ating mga pages and channel. Malaking tulong ang inyong mga like, comment, and share, tsaka syempre ang inyong pag-follow para mas marami pang makapanood ng mga videos natin. Maraming mga options ng scooters, lalong-lalo na sa 125cc market. Kasi kadalasan yan, kahit yung mga experienced riders na, o kaya naman yung mga baguhan pa lang sa pagmumotor, 125cc talaga yung target. Kasi nga naman, yung mga 110, 115cc may be a little bit lower for them in terms of power delivery. O kaya naman pagdating sa mga experienced riders, kumbaga sa 125cc mas pasok sa budget kaysa dun sa mga 150cc and up. Kaya naman sa video na to, pag-uusapan natin ang iba't ibang mga 125cc scooters option para sa inyo. Tandaan mga brother ha, hindi natin ito irarank. This is not a comparison video, pero ima-match natin yung riding style mo, kung paano mo ginagamit yung motor, kung para saan mo gagamitin ang motor dito sa mga 125cc scooters na meron ngayon sa Pilipinas. Para sa mga full reviews ng mga motor na to, lahat to nagamit ko na, lahat to na-review ko na. So just check out our channel for the full review ng bawat motor. In this video, we will just be highlighting ano ba yung mga karakteristik na unique o kaya naman maaring maging advantage sa'yo if you are buying this motorcycle. At saka syempre, kasama na rin natin yung presyo para mabudgetan mo na. First on the list is the Honda Click 125 version 3. Yung iba sinasabing may version 4 but in reality version 3 pa lang talaga yan. Nag-iba lang yung kulay ng mga decals. Si Honda Click version 3 ay nagkakahalaga ng 81,400 pesos. Yan ay sa brand new price. Sa segunda mano niyan, alam ko sa Motochangge, makakuha ka niyan mga 65,000, 70 plus thousand, depende kung gaano kabago at saka yung kondisyon ng makina at saka ng mismong motor. Bakit mo bibilin si Honda Click 125? Unang-una, si Honda Click 125 is the only liquid-cooled engine amongst the 125cc scooters na meron ngayon. Unless meron akong na-miss na 125cc scooter na liquid-cooled, i-comment nyo sa baba mga brother para malaman din ng mga ibang mga brother natin yan. So that being liquid-cooled, ito ay may advantage in terms of long rides pagdating sa maintaining the proper temperature of the engine. Hindi ko sinasabi na required ang pagiging liquid-cooled pagdating sa long ride. I'm just saying it has its own advantages. Dahil nga, syempre, bukod sa hangin, bukod sa being air-cooled, meron kang additional factor or additional element na nagpapalamig or na nagbibigay ng tool para yung motor mo ay maiwasan mag-overheat. And pagdating naman sa power delivery, the Honda Click 125 has so far the best horsepower in comparison with the most common or most popular 125cc scooters in the market. Bakit? Ang horsepower that this can deliver is umaabot ng 11 horsepower. Habang ang torque naman niya ay umaabot sa 10.8 Newton meters. So in terms of the power profile, ito yung may pinakamataas. Ito yung may pinakamalakas. Bakit mo bibilhin ang Honda Click 125? Bukod sa sporty looks nito na talaga namang maporma para sa 125cc scooter, ito yung tipong pag gusto mo ng arangkadahan. Na tipong kahit na 125cc lang ang motor mo, pwede kang sumabay kahit sa pabilisan. Kung marami kang mga patarik na aakyatan, mas makakatulong din to dahil meron siyang better power delivery kaysa sa mga kategory na to. Kaya karamihan ng mga riders natin, yung mga TNVS, yung mga motorcycle riders, Grab, Angkas, Lalamove, Joyride, marami dyan naka-Honda Click kasi kahit na may angkas sila o kaya kahit na medyo mabigat yung kanilang dalahin or angkas, kayang-kaya ng motor na to.
Pagdating naman sa fuel efficiency, this can deliver, according to Honda, 50 kilometers per liter. Pero actual ko talaga, again, based on my riding style and my weight and other factors, pumapalo lang ako kay Click ng 43 kilometers per liter. So not necessarily the best fuel efficiency for me. Ang isa pang option natin pagdating sa 125cc is the Bergman Street version 2. Yung Street, mamaya pag-uusapan natin yung EX. But basically, the Street, this costs 83,400 pesos. Sa category na to, hindi itong pinakamalakas na motor. Dahil sa power profile niya, this can give you about 10.2 Newton meters sa hatak. Hindi naman ganun kalayo pagdating kay Click 125. Pero yung power delivery niya is under 9, mga 8.50-ish horsepower yung power delivery nito. So, hindi ito yung panghatawan. But what you can get sa Suzuki Bergman Street version 2 is unang-una, the riding comfort. Hindi lang yun yung basta upuan. Hindi lang yun yung basta extended footrest. It's really the overall riding comfort that this can give you. Kasama na yung laro ng shocks, kasama na yung stability ng gulong, kasama na yung malaking gulay board. So, kumbaga, ito yung epitome. Nax, epitome. Big word. Ito yung epitome ng chill ride. Yung tipong sobrang komportable mo, tapos okay ka lang mag-ride kahit gaano pa yung kalayo. Ano ang testament? Kung yung mga hindi pa nakapanood sa inyo, Bergman Street version 2 ang gamit ko 2 years ago, almost 2 years ago, nung nakumpleto ko ang Libot Pilipinas, kung saan biniyahe namin ang over 5,400 kilometers para libutin ng Pilipinas gamit lamang ang Bergman Street version 2. And I believe this is the most practical reason as to why you will be getting the Bergman Street version 2. Yan ay dahil sa sobrang tipid nito sa gasolina. According to Suzuki, you can get as much as 56 kilometers per liter. Grabe! Napakatipid nun! 56 kilometers per liter. Ako naman, sa actual na gamit ko, sa bigat ko, sa riding habits ko, yung actual na fuel consumption ko is nasa 50 kilometers per liter. Ito ay yung dito-dito, urban riding, daily commutes, nung pumapasok pa ako sa trabaho, nung ako'y employee pa, yan, 50 kilometers per liter ako dyan. Kaya sobrang tipid pa rin talaga. So if you are someone na hindi naman sa hatawan, ang gusto mo mas okay na comfort, pero okay din ang hatakan yan pagdating sa akyatan dahil inakyat namin ang highest point ng Philippine Highway, walang problema. Fully loaded pa ako nun. Mabigat ako, mabigat yung bag ko, mabigat yung top box ko, walang problema. So, sa mga kapatid natin na daily commuters, okay na okay to dahil matipid sa gasolina. And if you are, again, TNVS rider, okay na okay pa rin to dahil unang-una matipid sa gasolina tsaka kaya din ito kahit may angkas ka pa. So, yan yung mga advantages ng pagkakaroon or paggamit ng Bergman Street version 2. At isa nga is you can go on and on and on ng buong araw na mag-ride gamit ang motor na to nang halos hindi ka mangangayay dahil sa dami ng posisyon na pwede mong gawin sa motor given the gulay board, the footrest, the pillion step, at sobrang komportable ng ride na to. And obviously, meron naman yung isa pang variant, the Bergman Street EX. Ito naman yung mas malaki na yung gulong sa likod. 12 na yung Magshan, mga brother. So in terms of the power profile, halos parehas lang yan. Generating over 10 Newton meters of torque. About 10.2 pagdating sa hatak niya. And then under 9 horsepower. So halos parehas lang talaga ng Bergman Street. Ang napansin ko lang dyan sa dalawang yan is the Bergman Street version 2, yung mas malitang gulong sa likod, mas may kick pagdating sa acceleration. Si Bergman EX mas banayad and it has something to do with the diameter nung rear wheel, yung sukat ng gulong sa likod. Kasi mas maliit yung gulong sa likod ng Bergman Street version 2, kaya mas nag-act out yung acceleration niya. But practically, almost the same in terms of power delivery. Kukuha ka ng Bergman EX kapag ikaw naman ay, marami kasi, ayaw pa rin yung G's, yung mag sa likod eh. So ito, 12 na, pantay na sila, harap sa likod. This can be your option. This is priced at 92,400. Pero parehas yan, halos parehas na parehas in terms of the riding comfort and the fuel consumption. Another option is the Yamaha Mio Gravis version 2 na, yung pinaka-latest version, 125cc. This is priced at 92,900 pesos naman. Ito yung tipong
nasa gitna ka. If Bergman is more of a maxi scoot feel, yung Click naman is more of a sporty feel, ito yung nasa gitna. May kalaparan siya, but hindi kasing lapad ng Bergman. May pagka-sporty look siya, pero hindi kasing sporty ng Click 125. So, nasa gitna siya. Actually, in terms of power delivery, nandun din siya sa gitna between the Click and the Bergman. So, ang horsepower na to is over 9, about 9.4 horsepower. And then, yung torque naman nito mas mababa ng konti yung hatak niya at 9.5 Newton meters. Bibili ka ng Gravis kung ikaw naman yung tipo na gusto mo ng brusco feel pero wala ka pa masyadong budget pagdating sa mga 150cc and up scooters. Katulad ng mga NMAX, ADX, ATR, ADV, yang mga yan. So ito parang ano pa rin, parang andun pa rin yung malapad na feel niya pero nasa 125cc scooter ka pa rin. Isa sa mga advantage if you're buying this, marami akong nakikitang gumagamit ng Gravis. Dun sa yung mga Shopee delivery riders, yung mga Lalamove, mga yan. Bakit? Kasi di ba yung, aminin na natin, pag yung mga yan ay humakot ng mga parcel, ay talaga namang naka-tape na, naka-ano. So, kapag magpapagas sila, hindi na nila kailangan mag-dismount o sa motor nila o kaya naman iangat yung upuan kasi yung gas tank niya nasa labas na. Yun yung biggest advantage for the Gravis. Kumbaga, nandun siya sa purgatory na nasa gitna talaga siya. Kasi ang fuel consumption din ni Gravis is mas mababa kaysa kay Click at saka kay Bergman. It's somewhere around 39 kilometers per liter. That's my actual usage. Again, sa bigat ko, sa road condition, my driving habits. But according to Yamaha, you can get over 45 kilometers liter naman pagdating sa motor na yan. Pero kung wala kang 90,000 para sa Gravis, pero gusto mo talaga tong engine na to, then you can opt to go for the lower model, masasabi natin, dahil ang MIUI 125, almost the same engine profile, almost the same power delivery, nasa 82,900 yung top variant niya. Pinakamurang variant, 75,900 pesos mga brother. Ang advantage lang yan versus the Gravis and versus the Bergman and the Click is lightweight. So, ikaw yung tipo ng customer na bibilin itong motor na to dahil gusto mo ng 125cc, yung budget mo hindi kasing taas ng mga ibang mga na-discuss na natin, pero mas gusto mo pa rin yung magaan. So, maaring beginner rider, medyo shorter in height kasi mas mababa ng konti yung seat height niyan, o kaya naman hirap ka lang talaga mag-manage ng mga mas mabigat na motor. So, this may be for you. At sa 125cc category, marami na rin mga naglabasa ng mga classic or vintage-looking scooters. So, marami tayong option dyan. Meron tayong Kymco Like 125, meron tayong Mio Fazio from Yamaha, meron tayong Honda Giorno from Honda. But in this case, I would like to feature the Bristol Basilica 125. The Basilica 125 is priced at 98,800. Bibilhin mo tong motor na to kung ikaw yung tipong ayaw mo ng masyadong common looking pagdating sa daan. Bibilhin mo tong motor na to if you are a bit on the trendy side pero yung bang fashionista na ayaw mong maluma yung datingan ng pormahan mo dahil sa motor mo. The Basilica 125 has, kumbaga Italian vintage bike yung datingan niya. Kasi kung titingnan natin yung Fazio, it's a little bit on the hipper side. Mas modern na may touch lang ng classic. Pagdating naman sa Giorno, similar. Mas modern with a touch of classic. Si Like 125, yan, medyo mas vintage yung feel niyan. Pero mas nagustuhan ko lang in terms of design, yung round headlight, sakto yung lapad nung harapan niya, si Basilica 125. And maybe I'm discussing the Basilica 125 dahil mas matipid sa gasto. Si Like 125 kasi carb siya. Si Basilica 125 FI, which can give you 50 kilometers per liter. Decent din naman yung power delivery nito. So if you're going around Makati, Metro Manila, BGC, at ibang mga similar places na mga ganyan, around Quezon City, yung mga ganyang lugar, perfecto. Bakit? Kasi napakatipid sa gas. Alam naman natin ang traffic pagdating sa mga ganyang kalsada. But at the same time, if you are a young professional or even an old professional, bagay pa rin sa itong motor na to. Yun kasi may identity yung design ng Basilica 125. Kaya pagdating sa classics, bukod sa mga nabanggit na natin, ito para sa akin yung pinaka-vintage looking but practical
at the same time dahil napakatipid naman pagdating sa gasolina. Marami pang mga ibang 125cc scooters out there na alam ko naman na maaaring hinahanap sa listahan na to. But the motorcycles, the scooters that we have featured are actually may top in terms of bawat category ng rider. Anong bagay sa'yo kung hanap mo power? Anong bagay sa'yo kung hanap mo ay pagkatipid sa gas? Anong bagay sa'yo kung hanap mo papogian? At iba pa. O kaya naman, gusto mo a little bit of everything, yun yung mga diniscuss natin. And take note mga brother, I am speaking from my personal experience na gamit ko na lahat yung mga motor na yan for an extended period of time. So when it comes to performance, makakaasa kayo na legit na talagang driving performance yan at hindi lang natin binasa sa mga brochure. Hanggang dyan na muna ang video natin mga brother para hindi ka magpahuli sa mga ganitong updates, tips, and reviews. Be sure to follow lahat ng mga social media pages natin katulad ng TikTok, Facebook, Instagram, and YouTube. See you next video mga brother!